August 14, 2025, nakatanggap ang resibo ng reklamo tungkol sa San Nicolas, Santo Rosario Road, Hagonoy, Bulacan. Ang kalsada, saksi raw sa maraming beses na pagsemplang, pagdaob, at pagdausdos ng mga motoristang dumaraan dito. Yan lang po madalas nagbabaligtara yung mga tricycle kahit po mababa. Mga nagkakabitinan po pag-akyat. Nakakuha ang resibo ng mga dokumento mula sa DPWH Bulacan Engineering District patungkol dito sa mga inirereklamo ng mga residente na kalsada. Nakasaad dito na noong 2024, sinimulan ng rehabilitation of Barangay San Nicolas Santo Rosario Road access leading to Hagonoy Fish Ports sa Hagonoy, Bulacan. Nagkakahalaga ang proyekto ng mahigit 28 million pesos. Ang sabi pa rito, dapat ay by March 5, 2025, nasa 100% o 100% ng completed ang rehabilitation ng kalsada. Ang araw-araw na pagkahon at paglusong ng mga motorista sa bahaging ito ng San Nicolas Santo Rosario Road, nadagdagan pa tuwing hapon, high tide na kasi sa mga oras na ito. Pero halos 2 kilometro lamang ang layo mula po rito. Nakita ng resibo sa DPWH website na may inilaan palang mahigit 77.1 million pesos ang DPWH para sa isang flood mitigation structure sa parehong barangay noong taong 2023. Ang bayan ng Hagonoy ang isa sa mga itinuturing na pinaka-flood-prone area sa probinsya ng Bulacan. Kaya ang pamahalaan, nagpatayo dito ng 43 flood control projects na may kabuang halaga na mahigit 3 billion pesos. Ang ilan sa mga proyektong ito inimbestigahan ng resibo. Taong February 2023, sinimulan ng proyektong Construction of Flood Mitigation Structures along Barangay San Nicolas, Hagonoy, Bulacan. Nakasaad sa dokumento na 100% completed na ng contractor na Wow Wow Builders Incorporated ang proyekto noong December 9, 2023. Ang halaga ng proyekto, mahigit 77.1 million pesos. Pero nang puntahan namin ito gamit ang coordinates, walang nakatirik na proyekto. Ka Ernesto, ang hangarin po ng aming pagtungo rito ay para makita sana yung proyekto, yung flood control project. Abe, hindi ho namin makita eh. Itatanong na ho namin sa inyo mga residente rito, meron ho ba? Parang wala po ata ako nakitang ginagawa ditong project na ganyan. Baka lumagpas kami. Hindi naman. Hindi naman po. Sakto lang po yung pinuntahan ninyo. Ikukulitin ko kayo paulit-ulit na tanong. Baka ho, hindi ba yan, yung proyekto na yan, talagang wala ho? Po yan. Wala ho talaga yan. Sa isinagawang pagsasaliksik pa ng resibo dito sa DPWH website, kapansin-pansin na may 3 pang proyekto sa kalapit na mga barangay dito pa rin sa bayan ng Hagonoy. Ang halaga ng bawat isa, 77.199 million pesos. Din, carbon copy o copy-paste? Ang tanong, nasaan ang mga ito? Yan ang susunod na inalam ng resibo. Ang mga sumunod na proyektong sinubukan naming hanapin gamit pa rin ang coordinates na nakasaad sa DPWH website. Ang Riverbank Protection Structure sa Barangay Abulalas, Riverbank Protection Structure sa Barangay Carillo, Riverbank Protection Structure sa Barangay Iba, at ang Riverbank Protection Structure sa Barangay Iba-Ibayo. Ang lahat ng ito idineklarang 100% completed, pero bakit parang it's complicated yata? Nagpalipad din ng drone ang resibo sa pag-asang makikita namin ang proyekto, pero wala po kaming nakita. Hindi tayo eninyero o eksperto, pero hindi po ba dapat ay makikita mo na rito sa baybay, nasa lupa ka man o himpapawid, ang ganitong kalaking halaga na proyekto? Isa-isa ring pinuntahan ng resibo noon ang mga contractor na Wow Wow Builders Incorporated at Darcy and Anna Builders and Trading para kuwanan sila ng panig, pero ni isa walang humarap sa amin. Sa official statement naman ay pinadala ng Bulacan 1st District Engineering Office ng DPWH sa resibo noon. Hindi na raw sila maaaring magkomento sa mga proyektong pinuntahan ng resibo. May mga ongoing daw kasing investigasyon sa kanilang ahensya. Makalipas ang halos 1 taon, may magandang balita.
maayos nang nadaraanan ng Semplang Road sa Barangay San Nicolas matapos daw itong ipagawa ng DPWH 1st District bago matapos ang 2025. 3 buwan matapos unang maipalabas sa resibo ang kanilang problema. Simula po na na-ere yung aming barangay, yun po, malaki po yung pinagbago. Yung lugar ko kasi, yung mismong ere kung saan ginawa yung Semplang Road, yun ho naman ay natapos. Ang mga namamasadang tricycle driver, mas ligtas na raw ang biyahe sa nakagista nilang ruta. Safe kami, hindi kagaya dati na semplangan. Ngayon okay. Mabuti na ngayon, eka nga, pati yung mga bata hindi man nahihirapan naman lalo kung uwian at pasukan. Pero hinaing ni Kapitan, kalahati lamang daw ng buong kalsada ang inayos. Meron na pangamba. Kasi nga yung ginawa nila, gawa yung kalahati, yung kabila ay iniwan. At ang sabi ay municipal na daw ang magtutuloy nung naiwan nilang karsadang gawain. Sinubukan namin ang muling kunan ng pakayagang munisipyo ng Hagonoy na tumutulong na ring mapaayos ang kalsada pero hanggang ngayon, wala pa rin silang tugon sa amin. Nito lamang Biyernes, nagpaunlak ng panayam ang Bulacan 1st District Engineering Office ng DPWH. Paliwanag nila para sa San Nicolas, Santo Rosario Road. Yung Semplang Road specifically is tinapos po this year as a general instruction sa lahat ng mga naiwang problema dito. Wala pong nilabas na bagong pondo, walang nilabas na pondo na wala sa kontrata. So reason, bakit nabinbin? So obviously, dahil dun sa skandal ang nangyari. To give you a context, kaupo lang namin ng December. May isa ka pang tanong, kung sa kahabaan tapos na, ang project or contract ng Semplang Road tapos na. Pero hindi pa siya tapos dun sa whole stretch ng local road ng Hagonoy. Ang good thing natin dito, merong binabang pondo doon na GAA 2026 na magagawa na yung portion na yon. Nag-ikot din po kasi yung team sa riverbank protection structures po at flood mitigation structure na nakalista sa website po. Ano po yung mga status ng project? Siguro i-blanket natin yung mga na-mention sa previous episodes. Upon checking, may mga fraud audit na reports na po itong mga to eh. Ito pong specific na to, yung 23CC0109. Ang COA fraud audit findings po dito kasi is pinakita po doon na non-existent yung project. Na-review ko po yung sa resibo na wala rin talaga naka-locate doon. So, we still have to find the process. Pinadala na po natin sa mga liable persons para po sila yung properly sumagot. Kasi until now, based on documents, walang nakikitang structure. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel